sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. A blessed Wednesday, mga kapatid. Good evening po sa lahat sa ating North, East, West, and South. Ayan. Happy Wednesday Bible Yes, Study gaya nga na natin. sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, Hebrews 10:25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing, but instead let us encourage. So, ishare na po natin. One way of encouraging our brothers and sisters is to share ang ating web, no? Okay, opening prayer Ang muna. ating Bible study at ang ating GMJ, Good Morning Jesus. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna po'y manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa mga anghel sa paligid na nagpapaalala. Hallelujah. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin na muling magkatipon-tipon sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ama, sa hapon na ito, tinataas namin ang Bible study. Lord, again, we are all nothing without you. Kaya kayo po ang kumilos, gabayan niyo po kami. Send forth your Holy Spirit to each and every one of us, mula sa magpapakanta at sa magtuturo, Panginoon. At para sa mga kapatid kong nakikinig, Panginoon, give them the wisdom. Bigyan niyo po kami ng wisdom lahat para maunawaan namin ang bawat salitang aming maririnig sa hapong ito, Ama. At sa mga kapatid pa namin na maraming ginagawa, Panginoon, remind them, Father God, of their tipanan sa iyo, Panginoon, na sa oras na ito at sa araw na ito,
ay sila'y mauupo at makikinig. Thank you, Father God. May your name be always glorified at all times. We give you all the praises, all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Okay. Lord. Thank you, Lord. Napakarami na natin, Kagad. Brother Arnold. Yes. Isa na natin. Medyo madami na sila. Marami na eh. Sige, si Sister Mary Grace Perez. Ito, dating nasa Bay Breeze to. Ngayon, nasa Bay Breeze. Bay Yeah, Breeze. Bay Breeze. Kila Sister Poleng. Poleng, yeah. Yan, happy viewing, Sister Mary Grace. Amen. Sister Tess Adaya Magat. Okay. Nandyan na yan sa may Cavite. Dati Makati yan eh. Makati, yes. Yes. Sister Susan na bagong gupit po. Good evening. Good evening. Nandiyan lang po sa tabi-tabi yan. Ayaw mo makita. At nandito po ang anak na pulis ni Sister Ched. Isa lang naman pinupulisan niya si Sister Ched. Edward Patrick Bisete. Amen. Good afternoon, Brother Edward. Okay. Sister Eteng Dixon, Yes. good afternoon. At si Sister Menchi na patuloy na pinalalakas ng ating Panginoon. Good afternoon. Amen. Happy watching. Ha? Ito yung pinakabatang maagang nanonood, si Seya Borja. Yes, masipag yung... Good afternoon, Seya, ang aking apo. Apo na yan eh. Oh, apo na nga. Sister Linda Javier ng ating Makati. The best friend of Sister Remy Cabral. Laging kadugsong Kailangan yan, ano? meron tayong paliwanag. Ayan, Amen. okay. Sister Jocelyn Dinaco ng ating DAP. Good evening po, Sister Josie. Formerly na nasa DAP. Yan. Yes. Sister Ami Hernandez ng ating Kalawan na talaga namang nag-improve na raw sa kanyang sayaw. Sabi Thank ng you, anak. Lord. Sister Tessa Sepulveda, happy watching Sister Tessa. Pwede na pumunta ng Sunday. Yes. Thank you, Lord. Inaantay ka na ng iyong pwesto. Yan. Sister Julie Serquinia. And it is watching daw with Virginia Barres. Yan. Si Nanay Yoli na Dalangin. patuloy na pinapalakas pa rin. Good evening po, Nay. Brother Raymond Tejo. Yan. Brother, happy watching. Si Sister Rosie Magtibay ng Yes. Taga-Kalo, ng ating mga Taga-Kalo. Marisa Roraldo, good evening din po. Kalo din to. Sabi dito, good evening, Jesus and Comfy family. Thank you, Lord. Yan. Ito, ang BFF ni Sister, pangalan to, Sister Mami ni Doc, Trining Fideri. Ayan. Ay, Si Talaga naman, no? Sister Carmen Mahia. Ayan. at saka hindi yung mga... Nay, kamusta na po? At kamusta na rin kay Tutoy tuloy tawag ko, ha? Kamusta na yung kanyang pagtugtog ng piano? Ayan. Batiin ko na rin Ano kahit pangalan? wala pa dito. MJ? EJ? Ah. EJ din? Ha? No. PJ, yeah. PJ. No, batiin ko na rin. Practice lang, yeah. Kahit wala pa dito ang nanay. Nay, nandito kami ngayon. Thank you, Lord. Ayan. Good evening. Jacqueline Cosme. Sister Good evening. Nida Gelardino. Sister Olive Caray. Sister Connie Montinolan Suarez ng ating Victoria Home. Sister Connie, pwede na rin pumunta. So, Sister Victoria. Yan. Victoria Homes yan. Ay, prayer Victoria. group. Victoria din ang pangalan niya. Thank you, Lord. Sister Olive Caray. Good evening din, kapatid. Sister Chai, na nasa Amerika na. Nasa Amerika na. Thank you, Lord. Talagang dami na rin. Imported na siya. Sister Neva Cortez Amen. ng ating Lipa. Sister Nida Gelardino. Ayan, happy watching. Sister Lani Sotomango na taga Los Baños pero saang Nagkarlan yun. Originally, Nagkarlan. nagkarlan yan. Oh. Pero saang country? Nandito ngayon Sister Lani. Good Ayan. evening, Sister Lani. Happy watching. Oo, with Anchor daw, Anchor Sotomango. Ayan, kasama niyang Of course, Sister Joy Rubio, good evening sa iyo. Happy watching. Evening na ba? Afternoon? Pwede Afternoon na. pa rin. Wala Oo. pang alas 6 eh. Sister Vicky Del Rosario ng ating Greenland. Yan. Sister Elvira Corameng. Praise Ito the ay Lord. taga Isabela. Yes. Yes, thank Masipag you, Lord. din yan. Laging nakikinig yan at nanonood, of course. Yan. Isa pa, ito si Brother Ricky Samson. Anak to ng Taytay kasi talagang dito siya nagsimula sa Taytay Prayer Group. Good evening daw po, Comfy family, and is watching now. Thank you, Yan. Lord. By the way, ngayon po yung eksaktong araw ng ating anniversary, Sister Jam. Yes. Yan. Kaya happy anniversary sa ating
lahat. GMJ. GMJ. Amen. Ano ba masasabi mo dito sa 2 taong ating, ano sabihin natin dito, tawag dito, itong ating pag-GMJ, Sister Lisa? O, sige. Ako, hindi. Bago natin pag-usapan yan, bigay muna natin yung question para makasagot na. At maraming makasagot, ano natin Lagay na mamaya. kagad ni Sister Yan. Jam, ano ha? In Numbers. Numbers chapter 21 na tayo. Numbers Diba? 21. Ito po ang unang question. What poisonous animal did the Lord ask Moses to make a replica of using bronze? Sa Tagalog po, ano ang hayop na pinagawa ng Panginoon kay Moises na gayahin gamit ang tanso? Yan po ang number 1. Sa number 2, ikaw na, Brother Arnold, kita mo ba? Okay. Okay, by the power. Yan, dalawa daw ang sagot sa number 2 Sa number 2, dalawa po ang tanong, ang sagot. Yan. Fill in the blanks. Dito po'y hango sa John 7, verse 34. You will blank for we. For me. For me ba yun? Yes. Sabi ko na nga ba itong sabi? You will blank for me, but not blank me. Not blank. But not blank. Blanco, yung ano? Sa Tagalog. Sa Tagalog, Blank. blank ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako blank. O, ulitin natin na medyo, pati ako nalito. O, patlang na lang. Okay. Tama. Thank you. O, fill in the blanks sa John 7:34. You will blank for me, but not blank me. Sa Tagalog, patlang ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako patlang. Ayan. Amen. Sagot-sagot na, mga kapatid. Okay, again, sa una, inulit mo ba yung unang question? Oo, inulit ko naman. Okay. Thank you, Lord. Sagot-sagot lang, mga kapatid. Sige. Mamaya ulitin natin. Oo. Yung tanong mo, no? Yeah, ano bang Sa akin, na-experience mo? Actually, ito talaga yung date. Kauna-unahan natin na air ang GMJ 2 years ago. Sa akin, yung pagka tinanong kasi kung anong maaalala, hindi maaalala eh. Ang naging karanasan ko, na tuwan-tuwa ako na etong GMJ ay naganap sa buhay ng ating ngayong Comfy family. Yung nagkaroon ng passion yung dalawa nating anak, Si di ba? EJ at si Maggie. Unang-una, si Sister Maggie kasi, na-involve siya sa Chris Talk. Yun yung every Tuesday. Alam nyo ba ngayon, dahil ilang months din yun yung Chris Talk na yun naging passion niya ngayon yung magturo. At itong kinuha niyang college niya, education. Sabi ko nga, anak, bakit education? Mami, magagamit ko yan sa ministry. Kaya natutuwa ako kasi nung na-involve siya, sabi ko nga, parang ang layo yata. Bakit ka naman magtuturo? Ang gusto talaga niya is, culinary talaga yung sinasabi niya. Yun yung first choice niya. First choice Pero niya. nung na-involve siya, sabi niya, education na, mami. Kaya nagpapasalamat ako, malaki ang naging involvement ng dalawa ng nating anak. I may say influence. Oh, yes. Tapos si Brother EJ naman, involved na siya sa drums. Sa banda. Music ministry. Music ministry. But then, nung na-open itong GMJ, nagamit yung mga youth dito kasi pa-standby lang sila dyan kasi online nga Nagamit nila yun sa computer nila, yung pagiging teki-teki nga, sabi ng mga teki-teki. Tapos, ang naging passion ngayon, ang kinuha niyang course ay IT. Kaya sabi ko, napakalaking influence. Hindi lang influence Bukod talaga. doon, ang nakita ko kay EJ, alam ng mga kapatid, di ba? Mahihiyain to. Yeah. Pero napakanta, hindi ba? Nakailang segment ng kumakanta si EJ. At hindi lang po si EJ, lahat ng mga anak ng Comfy ministers. Talagang, the very word na masasabi ko sa pangyayaring ito sa atin sa Good Morning Jesus, itong ating naganap nito, is the word flow. Flow. Yun nga, yung pangyayaring to, di ba, parang nakakagulat. Wala nang prayer meeting, paano yan? Ganyan, paano yung mga spiritual feedings sa mga tao, etc. Di ba pa, maging yung mga leaders natin, narinig nyo nga si Sister Rian, talagang a big question mark, paano na?
But the word is, we just flow. We just wait upon the Lord at nagkaroon ng wisdom po yung ating mga leaders, si Pastor Alex at saka si Ria, na ang tawag ito, yun nga, live streaming at nabanggit na po sa atin at we started from cellphone lang po na nag-overheat. Pero the Lord is so good, if it's God's mission, God will give us the provision. And true enough, napakabilis ng improvement natin. We start from cellphone, tapos yung camera, ano yun, DSLR ba yun? Ganun din, medyo robotic ang galaw. Ang ginawa ni Lord, tuloy-tuloy lang kami. Nag-provide si Lord ng tunay na camera. Kaya ito yung ginagamit natin ngayon. So nakita ko dito na you just flow. Huwag mong gamitin yun. Sabi nga yung ating lagi sinasabi sa Proverbs 3, let us not rely on our own doing, sa ating kaisipan. Laging tatanungin natin si Lord. We just wait upon the Lord and we will see. Si Lord talaga ang gagawa ng lahat. At saka isa pa, Brother Arnold, babaguhin na natin, yung iba kasi sinasabi, umusbong daw yung mga talents. Sa akin, hindi talents, spiritual gifts ng bawat isa. Kasi kami, yung sa opisina, hindi kasi kami masalita. Lagi kami nakatungo, laging sulat na sulat. Ngayon, nagagamit na rin kami sa pagtuturo. Kaya thank you, Lord, sa GMJ. One more thing. Sinabi mo nga, mga gifts and talent. Alam nyo, si Lord talaga ang provision. Maging yung mga talentong yan. We are just, sabi nga empty vessel to be filled by the Lord. Ano ba yung kailan ba yung lesson natin? Yung sa clay? Di ba? Si Lord ang magbibigay niyan. Yun yung tinatawag na anointing. It is God, yung empowerment ni Lord sa bawat isa para magamit. Kaya walang pwedeng magmalaki. Kung yan may nagagawa natin, sa mga kapatid natin, kung ano man ang nagagawa natin, it is all because of the Lord. His anointing, His empowerment. Amen. Thank you, Lord. Kaya happy anniversary, Happy anniversary, mga kapatid. Balik na ulit tayo. Ayan. Ayan. Yung ating inaanak, si Brother Greg. Hi, Ninong daw. Hi, Ninong. Sige, shout out. Sister Carmela Tison ng ating Mendez. Yes. Blessed Wednesday. Hallelujah. Sister Virgie Vito ng ating C5. Thank you, Lord. Of course. Ang aking hipag na kapatid mo, Sister Gemma. Hi, Gemma. Good evening. Sayang yung kuhol. Paborito ni EJ yon. Hindi umabot, Jay. Oo, dapat yung pag inimpake, malamig na. Amen. Sister Seni Baez ng ating Mendez. Pero minsan dumadalaw pala sa Makati. Yes. Sister Boyet Ceremonia ng ating Talim. Ang ninong ko, taga Paco. Amen. Ninong Rudy ko, happy watching. Sister Lorna Rosilio ng ating Mendez pa rin to. At ang aking kababayan, si Nanay Sister Chay, 3 Rosalinda beses. Arce. Sister Chay, Alcance. Sister Chay Dalusot, 3 beses na to, no? Hi daw, brothers and sister, from California. Nakalagay na sa from California. Oo. Thank you, Lord. Sister Aurelia Fabro, ito ay Sister Relly. Sister Emerita Mosquera. Yan. Ayan, ang Ninang Minda, nabanggit po na ba? Sister Blisilda De Villa, yan. Ninang Nilda. Amen. Yan. Nong Fred, happy watching. Hello, hi, Nong. Happy watching din, Connie Caudilla. Next in line ka na, Connie. Be ready. Itong baby Angel Cortez, lalaki to, no? Cortez? Baby Angel Cortez, mga kapatid, sino ba? Mukhang bago sa akin yung baby. Kasi si brother baby ni Sister Celia, brother yun eh. And then, Sister Celia, nakita ko rin pala, watching, happy Saturday. watching, yes. Thank you, Lord. Hindi, ngayon, watching din siya. Okay. Brother RJ de Guzman. Ito ay sa ating Tarlac. Brother RJ de Guzman, Tarlac yata to. Tarlac, no? Yan. Paniki Yes. Tarlac. Sister Emerita Mosquera ng ating Fatima. Brother, Sister Bless. Yan. Brother Benny Calderon, happy Boy, watching, ng yes. ating Bulacan. Yeah, sino yung sinasabi mo? Sister Blessed de Villa, Lipay. Batangas City, ayan. Yan. Sister Nora Lopez, nabanggit po na ba, Brother Hindi Arnold? pa. Yan. Happy watching, Sister Nora. Ayan. Ayan. Ito, hindi ko alam kung lalaki din to o ano. Ned
Ned Oriel, Oriel Marasigan. Brother. Brother Ned Oriel Marasigan. Yan, sabi niya, good afternoon po. Salamat po sa Comfy Family. Yan. Okay, Si Sir you're Flor welcome. Cunanan din. Yes. Good evening po, kapatid. Yan sa mga taga, ano yan, sa tropa ni Sister, ano yan, Glo. Yan. Makati? Ano? Tawag dito sa tabi ng Santa Ana. Punta Santa Ana, yes. Yan. Ito, ang love na love talaga to. Sister Eloy R. Akayan. Yan. Ng ating mahogany. Hello daw po. Nag-outreach sila, kasama siya sa nag-outreach sa Bataan. And of course, from Mendez, Sister Adelina Bacani. Happy watching. Ninong Fred, happy watching din po. Ito si Ninong nakita ko. Nabatiin natin. Yan. Yan. Sister Virgie Alamag. Yan. Happy Sister watching. Adelina Bacani. Thank you, Oo, Lord. nabati na rin. Yan. Evangeline Tapar. Ito, ng Pako to eh. Pako. Yan. Hi, Sister Jamie. Kanta ka ulit. Yan. Nina, mamaya, abangan po natin sa ating Bible study. Doon pa rin po tayo sa portrait of Jesus Christ according to Paul. At si Ninang Remy po ang gagamitin mamaya sa pagtuturo. Abangan po natin yan. Amen. Good evening. Happy watching din, Sister Virgie Alamag. Yes. Thank you, Lord, ng ating kalo. Okay. Yun na rin. Ayan, marami Sister na Marisa sumasagot. Wichi. Good evening. Happy watching. Marami Oh, na Brother Bobby Dungo. ng Kamusta ating na? Paragon. Paragon, yes. Yan. Si Sir Judith Anaki Cruz ng ating Tumana. Okay. Si Sir Eileen Simulata ng ating Bulacan. Happy watching po. Marami na sumasagot. Good evening po, Sister Oliva de la Cruz. Happy watching. Yan. Thank you, Lord. Sister Rosie Magtibay. Yan. Sino to? Maraming mga na bago, no? Ito sa Kondo. Oo nga. Si Kondo. Sister ko pa yun? Oo, yeah, meron. Sister ko daw yan. Talaga naman para kayong artista talaga, may mga screen name. Uso pa ba screen name ngayon? Okay. Sister Sally Flores. Thank you, Lord. Ayan, from Bulacan, Sister Eileen Simulata. Hello Ayan. po. Blessed Wednesday. God bless din po, kapatid. Sister Richelle Eliazar. Saan ba to? Sister Japan. Blessy Makasait Pineda. Amen. Good evening po. Yan. Brother Silvino Junior Carino, si Brother June ng ating Village East. Thank you, Lord. Yan. Si Brother Gio Aquino. Good Uy, evening. Good evening, Yeah. Nasaan to? Sa Burnay. Burnay. Yan. Thank you, Marami Lord. tayong mga kapatid dyan. Thank you, Lord. Good evening, Comfy Family. Sabi rin sa atin ni Sister Celia, hello daw po sa ating lahat. Amen. Thank you, Lord. Sister Aurelia Fabro. Yan, Yan. Good nabanggit ko na evening. yan. Yes. Sister Jen Hernandez. Good evening, Comfy Family. Thank you, Lord. Okay. Sir Nancy Colina ng ating Bahay Pangarap. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Uy, Ayan. Minister Ed Galietes. Good evening. Kamusta dyan? Malamig ba dyan sa Mendez? Yan. Ayan, isa pa pala, Brother Arnold, Yeah. na natutuwa ako na nagagamit yung gifts natin, kaming SOF. Yes. Kasi kung pinadala nung isang araw ni Ipaliwanag Sister mo, Jan, baka hindi alam ng mga kapatid, yung yung SOF. Sisters of Faith. Yan. Yung pong kumakanta, Na mga grupo kumakanta na na sisters. grupo before the word ng every Sunday fellowship. Sisters of Kasi Faith po yan. natutuwa po kami kasi nandun yung talagang pagtsatsaga sa amin ni Sister Sally na kami pakantayin ng ilang boses na kung tatanungin naman di kami kumakanta. Pero pag sa Panginoon mo pala inalay, maganda yung lumalabas. Minsan nga pag nire-review ko yung mga song, boses ba namin to? Diba? Parang ganon. Kaya napakalaki, hindi lang sa mga members, kundi sa amin dito sa loob na nag-i-improve. Thank you, Lord. Sa susunod nga daw, magsosong. May dudugsong sana ako eh. Salamat sa technology.
Hindi Si naman po. Brother Arnold naman. Kailangan pa rin po maayos. Inaayos po yung tono. Amen. Yan. At saka nabuo din dito yung equals, di ba? Marami ng grupo. Thank you, Lord. Ang ano niyan talaga, ang director talaga si Pastor Alex po talaga. Lahat yan, yung mga idea na yan. Ayan, ito si Brother Yan. Joe V. Mendoza. Sino ba to? Si Brother ba? Joe V. Mendoza. Good evening daw ko, family. Ayan. Marami tayong mga kapantiran na talagang true GMJ. Dito talaga Yan. sila naka... Good evening, Brother Mike and Sister Angie Sotomango. Ayan. Siguro batiin na natin yung mga birthday, Sir Jam. Ang birthday celebrant ng ating Comfy. Ayan, Ngayong parang March 16, 2022. ba't kaya nagki-Christmas light yung monitor Pero natin? belated pala muna. Happy birthday kay Janela Funelas. Yes, anak ni belated. Brother Noni. Happy Yan. birthday. Belated. Belated kahapon pala Ayan. siya. Ngayon naman ang may birthday. March 16, Yes. 2022. Happy si birthday. Sister Kaylin. Kaylin Walde. Kaylin Walde, happy birthday. Sister Evelyn Villaran. Yeah. And Brother Aaron Nokum Nokum. na anak ni Brother Anol. Anol. Wala tayong anniversary, Sister Jam, no? Okay. Ayan, happy Kantahan birthday. natin ang ating mga kapatid. Ted, ah. Yan. Okay, Ay, sige, take isa muna. two. May nakalagay dito. Sister Vicky Darosa, sabi niya, yes, Minister Arnold, mahusay ang editing department. Di naman po kapatid, it is the Lord's anointing. Next. Okay, sige po. Batiin natin ang mga kapatid natin. Hallelujah. Happy birthday! Wala pa. Happy Thank you, birthday. Lord. Enjoy your day, mga kapatid. Ayan. Ito. Ito pa si Sister. Oh, ano ba to? Sandigan. Sister Sandigan Mary Grace. Good evening po. Happy watching. Thank you, Lord. Yan. Sister Lulu, nabanggit mo na, no? Yeah. Sister Lulu Madeha. Sister Lulu Madeha. Good evening. Happy watching. Ayan, lumabas pa rin si Tita Lisa Albaran ng ating kababayan. Sampaglo. Sir Edwin, si Doc Edwin Lopez. Good evening, Comfy family. Yes. Ninang, ba't magkaiba kayo ng time nag-vlog ni Ninong? Ninang Luz Biminda Lopez ko. Ayan. Ayan. Siguro bigay muna natin Sister yung Panaginip. Bible reading for tomorrow. Sister Jam? Hindi pa naisulat ni Sister Jam. Ano sulat na? Sige. Sabihin ko muna yung ano. Ayan. Ayan. For tomorrow. For tomorrow po ang ating Bible reading assignment. For tomorrow ay Day 70 na tayo, ha? Day Yes. 70 for March 16, 2022. sa Numbers chapter 23 and 24. At sa John chapter 8 verses 1 to 11. Okay, screenshot na po. Click, click, click. Yan. Thank you, Lord. Doon na ba Yan. tayo sa sagot? Ready na po ba? Yan. Pakita mo na, Sister Jam, ang sagot sa katanungan natin. Ayan. Sa unang tanong po, ano daw
Ask Moses, ano yan, in what poisonous animal did the Lord ask Moses to make a replica of using bronze? Ang sagot po ay snake. Sa Tagalog, ano ang hayop na pinagawa ng Panginoon kay Moises na gayahin gamit ang tanso? Ito ay ahas. Amen. Yan ang number 1, snake or ahas. Brother Arnold, yung pangalawang question. Ang pangalawang question, sabi dito, Fill in the blanks. fill in the blanks po to. Sa John chapter 7, verse 34. Yan. Sabi dito, you will look for me, but you will look and search for me. Iba't ibang version po ito. Okay. Sa iba, you will look. Sa iba, you will search. Sa iba, you will seek for me, but not find me. Ha? Yan. Yun po ang mga tamang sagot. Sa Tagalog po, may Tagalog pa ba? Yes, meron. Yan. Hindi ninyo ako, hanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Ayan. Okay. Napakarami ng Sige, sumagot. tingnan natin kung sino ang mapalad sa gabing ito na Sa Wheel of Blessings. sa Wheel of Blessing. Oh, music pa. Ayan, si Sister Carmela Tison ng Congratulations! Mendez Prayer Group. Ayun ang Hallelujah. outreach natin. Sister Mila Tison, kayo po ang nanalo. Yan. Thank you, Lord. Sige. Let's prepare ourselves, mga kapatid, para sa ating praise and worship. Tawagin na pong lahat ang mga kasama sa bahay. Sabayan po natin na magpuri sa ating Panginoon. Tawagin na po natin ating mga kapatid, ang ating praise and worship team, Comfy Praise and Worship Team. Thank you, Lord. Sister Jen and Sister... Okay, Sister Jen, Sister Angela, and Elaine, and the Comfy Band. Andrea. Okay, take it away. Magandang gabi po mga kapatid! Sabay-sabay po tayong magpuri at magpasalamat para kay Jesus. Thank you, Lord! Yan. Hello po mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya Amen. palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, sabay-sabay tayong umawit sa ating Panginoon. Amen. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Amen. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap, Jesus. Ako'y iyong hinagan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat. Kaya ako ay mapupuri. Papuri! Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magmunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay mapupuri. Minsan pa ako iyong hinanap. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Amen. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong
Jesus. Ako'y iyong hinagkan, higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, hallelujah! Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo
Sige po, maniltili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Tunay nga na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Lagi siyang nandyan, hindi tayo iniiwan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Yahweh, Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. O Yahweh, ikaw ang
ikaw ay laging nariyan. Minsan pa sabihin natin sa Panginoon, O Yahweh. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo, ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Sampahin natin ang Panginoon. Hallelujah. O Yahweh. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo, ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, ikaw ay laging nariyan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Glory to God, hallelujah, purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoong Hesukristo sa iyong banal na pangalan. Kami nagpupuri at papasalamat sa muli mong pagbibigay sa amin ng malayong oras upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Kayo po ang manguna Panginoon, wala po kami magagawa kung kayo ay wala sa amin. Kaya sa oras na ito Panginoon, mangusap po kayo, kaming lahat ay nakikinig. Purihin ng Diyos, hallelujah. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay nasa Philippians 3 verse 10 at yung John 11:25 to 26. Ang titulo po ay Jesus, the Resurrection and the Life. Philippians 3:10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. At ito naman sa John 11:25 to 26, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Narito ang tatlong hangarin ni Apostle Paul. Unang-una, sabi niya, maranasan ang muling pagkabuhay ni Jesus, makibahagi sa paghihirap ni Jesus at maging katulad ni Jesus sa kanyang kamatayan. Jesus spoke about His death and resurrection. Dito sa Matthew 16 verse 21, mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. So dito binanggit ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan at resurrection. Dito rin sa Matthew 17:22 to 23, muling binanggit ni Jesus ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit siya'y muling bubuhayin sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nalungkot. At dito din sa John 2 verses 19, 21 and 22, sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya
nang siya'y muling nabuhay, naalala ng mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. So tingnan natin itong word meaning. What is the biblical definition of resurrection? Resurrection means muling pagkabuhay. It means raising up or rising up from the Greek word anastasis. Now, in the verb form, see, it means to cause to stand up. Simula sa pagkakahiga, ito ay tatayo. Or to raise from sleep or from the dead. Muling pagkabuhay, lalo na ng isang patay. Ang synonyms naman ito ay rising from the dead. Ito ay pagbangon mula sa mga patay. Revival, meaning muling pagbangon. Return to life, bumalik sa buhay. And restoration, pagpapanumbalik. Sa mga Kristiyano, sa atin, the bodily resurrection of Jesus was the restoration to life of a dead body powered by the Spirit of God. Kaya dito sa Matthew 28, 5-6, mga kapatid, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay, gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan nyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea, makikita ninyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit, sinalubong sila ni Jesus at binati, lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. So dito sa mga verses na to, makita natin na nag-resurrect na ang ating Panginoon. At dito naman sa 1 Corinthians 15, verses 1-8, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito at kung matatag ang inyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsasampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. At siya nagpakita kay Pedro at saka sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon. So ito pong mga verses na ito, mga kapatid, ay nagsasaad ng muling pagbangon ng ating Panginoong Hesukristo at siya ay nagpakita sa mga kapatiran. Jesus made a claim. Dito sa John 11, verses 25-26, sinabi sa kanya ni Jesus, at ito ay si Marta, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Ay ito yung kung saan si Lazarus ay namatay. Kausap ng ating Panginoon si Marta. Kaya sabi niya Marta, I am the resurrection and the life. Those who believe in me will live, even though they die, and those who live and believe in me will never die. Napakagandang mga salita ito ng ating Panginoon. Now, the resurrection of Jesus is a story of hope, of redemption, you see, and restoration. It's a story of hope, mga kapatid. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. You see, what is the significance of the resurrection of Jesus? Why did Paul give importance to the resurrection of our Lord? See, what are the blessings brought about by the resurrection of our Lord Jesus? Unang-una, the resurrection of Jesus is the foundation of Christian faith. You know,
The death and resurrection are very important events. Kung mapapansin nyo, tuwing Easter, ito po ay ating sineselebrate at upang paalalahanan tayong muli sa naganap na pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Now, it's the foundation of our Christian faith. Now, apart from the resurrection, our faith and message of faith are in vain. Without resurrection, there is no gospel. That's why the resurrection of Jesus is our belief that God raised Jesus on the third day after His resurrection, after His crucifixion. Kaya sa 1 Corinthians 15, verses 14 and 17, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. At kung hindi binuhay si Kristo, kayo nananatili pa sa inyong kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So here we see, the resurrection of our Lord Jesus is a story of hope, of redemption, and restoration. It's a story of hope, ng pag-asa. Nagbibigay ito ng pag-asa sa ating buhay na tayo ay nabuhay sa kasalanan, ngunit tayo ay mayroong kapatawaran. Meron tayong pag-asa na makababalik tayo sa ating Diyos, na tayo ay napalayo dahil sa ating mga kasalanan at muli tayong magkaroon ng relasyon sa ating Diyos at maglingkod sa Kanya. At meron tayong pag-asa na makatatanggap ng buhay na walang hanggan, na siyang matatagpuan natin sa John 3:16. It's a story of redemption. See, sa Greek, it is apotolotrosis. It refers to the deliverance of Christians from sin. It means salvation, saved from sin, clearing from debt, to be free from captivity by payment of ransom. So ito ay patungkol sa ating kaligtasan. See, the redemptive act is performed by God. Ang kumilos dito ay ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, sa kanyang banal na Espiritu. See, mahal kasi ng Diyos ang mga tao at ayaw niya na ang mga tao ay tuluyang mapariwara. Kaya gumawa siya ng paraan upang tayo ay muling makabalik sa Kanya at tayo ay maligtas sa kamatayan. Ang sakripisyo, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang siyang tumubo sa atin sa isang makasalanang buhay. Kaya ang sino man nakipag-ugnay kay Kristo, he is now a new being. Kaya yung 2 Corinthians 5:17, anyone is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come. Kaya kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. See, the story of resurrection is a story of restoration. Dahil sa kasalanan, tayo ay napalayo sa presensya ng Diyos, Romans 3:23. The wage of sin is death, Romans 3:26. Tayo ay naging kaaway ng Diyos. Ngunit dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay makababalik sa presensya ng ating Panginoon at doon tayo ay haharap sa Kanya, aawit, sasamba at maglilingkod. 2 Corinthians 5:21, see, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. See, for Christians, Jesus' resurrection is the guarantee that all Christians dead will be resurrected at Christ's second coming. Now, second is Jesus' resurrection raised the dead, the sinful life, to a new life. In 1 Corinthians 15:20-22, ngunit sa katunayan si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung papaanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman nabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Now, Christ has risen, and we Christians who believe in Him and accepted Him, we have passed from death to life in 1 John 3:14. Kaya dito sa 2 Timothy 1:10, see, Christ has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. 2 Timothy 1:10, ito. Ngunit ito'y nahayag na ngayon nang dumating si Kristo, Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan
at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Purihin ang Panginoon. Now, another claim ng ating Panginoon, yung John 11, 25 to 26, sinabi nga niya, di ba? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Purihin ang Panginoon. Ito ay sinabi ni Jesus during the funeral of Lazarus. Meaning to say, sinasabi niya na siya ang pinagmumulan ng buhay. Sa kanya nanggaling ang buhay. The resurrection of our Lord Jesus Christ brought us new life. Sa Romans 3:23, lumayo tayo dahil sa Panginoon, dahil sa ating mga kasalanan. And the wage of sin is death in Romans 6:23. Pagkat si Jesus ay muling nabuhay, sino man na sa kanya ay tumanggap bilang Lord and Savior, siya ay magkakaroon ng bagong buhay. Ang makasalanang buhay ay buhay na patay. Buhay na walang kabuhay-buhay. Ngunit ang tinanggap natin ng ating Panginoon, tayo ngayon ay nagkaroon ng bagong buhay. Isang buhay na buhay because Jesus is now our life. Jesus gives us life. Kaya isang bagong nilalang na ang isang taong nakipag-isa sa ating Panginoon. And also, Jesus claimed in John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tunay nga naman, kapag ikaw ay nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo, ibang klase ang iyong mararanasang buhay. Malaya, masaya, pinagpalang buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. Now, we will die physically and be buried 6 feet under the ground. Ngunit yung ating kaluluwa at yung ating espiritu ay may magandang kalalagyan at pagdating ng panahon ay muling magsasama ang physical body, soul, and spirit. Ngunit ito ay tinatawag na glorious body. Kaya nga Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Everyone must die and after that be judged by God. So, Christ has conquered death. Ikatlo, mga kapatid, for Christians, Jesus' redemption is the guarantee that all the Christian dead will be resurrected at Christ's second coming. In 1 Corinthians 15:20, the truth is that Christ has been raised from death as the guarantee that those who sleep in death will also be raised. So makikita natin dito, Christ has conquered death. So that's why believers are also granted victory over death. In 1 Corinthians 15:53, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Christ is the first fruit of those who have fallen asleep. Siya ang muli at siya ang unang nabuhay. Which means that Christ's resurrection is the first of the many. Believers who have fallen asleep or have died will also be likewise resurrected. And our Lord Jesus Christ made a promise to His followers. So ito po ang pangako ni Jesus sa kanyang mga tagasunod sa John 14 verse 19. In a little while, the world will see me no more, but you will see me. And because I live, you also will live. Napakagandang encouragement po ito para sa ating lahat na mga mananampalataya at sumusunod sa ating Panginoon. Na kapag tayo ay nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo, sumusunod at ipinamumuhay ang kanyang mga itinuturo, sabi niya rito, ikaw, kapag ikaw'y nananampalataya sa akin, and because I live, you also will live. Napakaganda nito, kaya nga lang mga kapatid, we have to be prepared na para pagdating ng panahon, pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay makasama niya. Kaya yung 1 Corinthians 15, 20 to 23, tingnan natin. Now, this is about our resurrection. Starting with verse 20. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa mamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa mamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din namang mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo.
Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Napakaganda nito mga kapatid. Ating hintayin ang pagdating ng panahon na ito at patuloy tayo na magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon na tayong sumusunod, tayo rin ay magkakaroon ng at makatatanggap ng buhay na walang hanggan. When Jesus claimed, whoever lives by believing in me will never die, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na mamamatay physically, mamamatay din. But then, our spirit, our soul will not die. Instead, they will join together and then we will be transferred from life on earth to the next life. Kaya nga, kailangan lang tayo po ay maging handa. Na ngayon habang tayo ay naririto sa lupang ito, ayusin natin ang ating buhay. I-prepare natin ang ating puso, ang ating kaluluwa, para pagdating ng panahon ay matanggap natin ang ipinangakong buhay na walang hanggan. Ikaapat po, the resurrection is the Father's clear sign that Jesus is the powerful Son of God who has conquered death and reigns as Lord of all. Makikita natin dito yan. Claim ulit ng ating Panginoon yan. See? Romans 1:4. Ang tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David. Subalit, tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Dito sa Revelation 1 verse 18, I am the living one. Jesus said, I was dead, now I am alive forever and ever. I have authority over death and the world of the dead. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. When we say keys, these are the symbol of authority. Jesus is sovereign over death. Christ's conquest of death was permanent and eternal. See, the resurrection of our Lord Jesus marks the first time in history na merong nabuhay mula sa kamatayan. Kaya ang ating Panginoon, napakahalaga ng naganap sa Kanya dito sa resurrection. His resurrection was a true and total defeat of death. As the Holy Son of God, Jesus overcame death once and for all. You see? Kaya yung Acts 2 verse 24, you see? But God raised him from death, setting him free from its power, because it was impossible that death should hold him prisoner. Siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi siya maaaring bihagin nito. Purihin ang Panginoon. Glory to God. See, it's 1 Peter 2:22. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. May tanong dito bakit nag-resurrect sa ating Panginoon? Why is it possible for Jesus to be resurrected from death to life? You know why? Because Jesus is sinless. You see, the wage of sin is death. But Jesus is sinless. So death has no power over him. Yung kanyang kamatayan was a voluntarily na naganap sa kanyang buhay. See, kasi sabi niya dito sa John 10:18, walang makakakuha na aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin itong muli. Si John 10:18, I lay down my life, said only to take it up again. Kaya makikita natin kapatid, because Jesus committed no sin, He committed no crime. And so therefore, wala siyang kamatayan. He conquered death. It was just a voluntary sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. Ikalawa, nasabi ng ating Panginoon, ang hangarin ni San Pablo ay makibahagi sa paghihirap ni Hesukristo. We have to remember, my dear people of God, not because we are now united in Christ, ay wala na tayong suffering sa buhay natin. Meron din po mga kapatid, even Jesus Himself said, in this world you will suffer, but be brave, I have overcome the world. You see, we have to
realize that there are joys, there are suffering, iba't iba po ang mga nagaganap at nararanasan ng isang mananampalataya. And even Paul himself endured a lot of hardships in serving the Lord. Despite of the fact na siya ay isang napakamahalagang believer at follower ng ating Panginoon, napag-aralan natin kamakailan, dumanas siya ng maraming mga hirap. Kaya tayo man sa 1 Peter 4:13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Alam ni San Pablo at pati ng mga ibang followers na meron talagang nakaakibat na mga suffering sa ating paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon, because even our God Himself ay nagdusa siya at nakaranas ng mga mahihirap na bahagi ng kanyang buhay. Ikatlo, ito yung ikatlong hangarin ni San Pablo, maging katulad ni Kristo sa kanyang kamatayan. Now, the focus of this na sinabi ni San Pablo ay it's not the method of death, hindi katulad ng kamatayang dinanas ng ating Panginoong Jesus, kundi Paul wants to die to the world of sin and temptation so that he can be fully transformed in order to be like Christ. Ganyan ang magandang maging panuntunan din natin sa ating buhay, na tayo ay mamatay sa mga temptation, sa mga kasalanan, sa mga bagay na hindi kasiyasiya sa puso ng ating Panginoon. Let's die to all of this that is not of God. But rather, kung ano ang itinuturo, ano ang pinagagawa sa atin ating Panginoon, yun ang bigyan natin ng pansin at sundin natin. Minsan, meron tayong mga gustong gawin, gustong-gusto na atin. Ngunit kung hindi naman ito ay naaayon sa panuntunan ng ating Panginoon, let's die to all of this that are unnecessary in our Christian life. Kaya in Philippians 3:21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng katawang maluwalhati. Note also that si San Pablo, ang nais niyang mangyari ay maging katulad siya ni Kristo sa kanyang buhay. Na kung ano ang naging personality at pagkilos ng ating Panginoon, ay maging katulad din siya. Meron akong ginawang acronym doon sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. In letter J, umpisa sa letter J. Sa Acts 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Totoo po mga kapatid, that's why let's fix our eyes on our Lord Jesus for our salvation. He is the resurrection, He is the life. Sa Kanya nagmumula ang bagong buhay. Kung wala ang resurrection ng ating Panginoon, siya ay muling nabuhay. Kaya sino mang tao na nakipag-ugnay sa ating Panginoon, siya rin ay magkakaroon ng bagong buhay. Kaya yung Matthew 1:21, ito naman nung magsisilang si Maria. Magsisilang si Maria na isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang tanging Panginoong Hesukristo lamang ang kanyang pangalan ang ibinigay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Philippians 2:10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. You see, the goal and the meaning of Christ, His death, His resurrection, is our redemption. At upang tayo ay makabalik sa ating Panginoon. J. Letter E. Let's go to letter E. Emptied Himself. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay Diyos. Ngunit wala siyang kasalanan. Ngunit sumunod siya sa panuntunan at sa will ng ating Diyos Ama. He emptied Himself. Kaya yung Philippians 2:6 and 7. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin at ipinanganak siya bilang tao. So maganda mga kapatid, i-emulate natin ang ating Panginoon. Gayahin natin siya at mamuhay tayo na maging katulad ni Kristo sa salita, sa isip, at sa gawa. Purihin ang Panginoon. And now, letter S. Let's go to letter S. Savior of the world. Our Lord Jesus is our Savior. John 3:16-17. Jesus is our Redeemer. Kaya itong Titus 2:14,
Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Jesus is our Redeemer. He gave Himself for us that we may be redeemed from all iniquities and purify us unto Himself, a peculiar people, zealous of good work. And then, letter U. See, letter ultimate, unity, universal, unfathomable mercy of God. Ang ginawa ng ating Panginoon, Jesus, His suffering, death, and resurrection is once for all perfect sacrifice of our Lord Jesus Christ. See, on the cross, He dealt with our sins permanently. There will never be a need for another sacrifice for sin. The blood of Jesus Christ wipes the record of all our sins forever. See, ang kanyang ginawang kamatayan is once and for all, never to be repeated. There is no need for another sacrifice. Our Lord Jesus paid for it all. You see, sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Tayo ay ginawang banal na Jesucristo sa pamamagitan ng minsang paghahandog sa kanyang sarili at iyon ay sapat na. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa mamamagitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap na magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. And then yung letter S, yung huling letter S, sacrifice and sight. Alam niyo, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Marami ang mga taong nabubulagan dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit dahil sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon, siya ay nagsakripisyo, naghirap, namatay at nagresurrect. Alam niyo, ang sino mang tumanggap sa ating Panginoon, nabuksan ang kanilang mga mata. Nagkaroon sila ng pangunawa sa katotohanan. His sacrifice gave sight. It opened the eyes of the believers. Maraming mga tao, sa umpisa, hindi mo maalam ano ba ang ganito o ganoon. Ngunit dahil sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo, binuksan ng Diyos ang ating isipan, ang ating mga mata, ang ating puso, mga kapatid, sa katotohanan. Nagkaroon tayo ngayon ng pangunawa. Kaya yung John 8:31-32, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At ang katotohanan yan ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung verse 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya nagkaroon ng liwanag. Tayo ngayon, mga kapatid, tayo ngayon ay may liwanag na. We have the wisdom of God. When we receive our Lord Jesus Christ, we shall see the truth and the truth will set us free. So tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa malayang oras na inyong ibinigay upang kami po ay makapag-aral ang inyong mga banal na salita. Salamat po sa kamatayan ng aming Panginoong Hesukristo at dahil sa kanyang resurrection, kami ngayon ay nagkaroon ng bagong buhay. Purihin ang iyong banal na pangalan ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.